Una po sa ating mga balita, inaasahan pa ang pinalakas na serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino. Ito'y sa harap ng record high na niremit na dividendo ng mga GOCC. Kaya naman ng Pangulo, may handog din na magandang balita sa mga kawani nito. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Higit 116 bilyong piso. Ito ang halagang kinita mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon ng 53 korporasyon na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng gobyerno o GOCC. Ipinagmalaki yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng selebrasyon ng GOCC Day. Kinilala ni Pangulong Marcos ang ambag ng mga ahensya ng gobyerno na tumutulong para makakalap ng pondo na ginagamit sa pagpapatayo ng mga paaralan, ospital, mga tulay at iba pang serbisyo para sa taong bayan. They represent children learning in safer schools, patients receiving care in improved facilities, communities shielded from floods and disasters, and families given a fairer chance at a better life. So today, we recognize the institutions that have exemplified the very best of public service. Mula 36 billion pesos sa nakalipas na 10 taon, tumaas na ng halos 4 na beses ang remittances sa mga GOCC. Salamin ng kanilang sipag at dedikasyon, natuparin ang mandato na magbigay ng hindi bababa sa 50% ng kanilang kita bilang dividendo sa national government. Bilang pagkilala, inaprubahan ng Presidente ang Compensation and Position Classification System 2 kung saan tataas ang sahod ng mga kawani ng GOCC. Pinayagan na rin ang paglalabas ng medical allowance, depende sa kapasidad ng mga ahensya. The increases will retroact to 1 January 2025 upon receipt of their authority to implement from the GCG. 2021 pa ang huling aumento sa sahod ng mga empleyado ng GOCC, gaya ng Land Bank of the Philippines, Philippine Amusement and Gaming Corporation at mga tanggapang namamahala sa mga pangunahing paliparan at daungan sa bansa. Kasabay niyan, inatasan ng Presidente ang mga ahensya at korporasyon na puksain ang red tape at ayusin pa ang serbisyo publiko. Higit sa lahat, ipinanawagan ni Pangulong Marcos ang tamang paggamit sa bawat sentimo ng pondo para sa kapakanan ng mga Pilipino. With utmost transparency and accountability, these funds should promote genuine reforms that uplift the quality of life, reach the vulnerable, and leave a lasting contribution for the generations to come. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.